Naalala niya pa noon ang pagtutol dito at pagsasabing hindi iyon ang kanyang pangalan. Ngunit ang tugon ng ama-amahan ay yun daw ang kanyang pangalan. From now on, you are Cassie San Carlos Goncalves. Because of the accident, your memory forget everything. That's why you keep on claiming yourself as your twin. Because that was in your mind before you lost your sanity. You are Cassie. Always remember that. Naalala niya pa noong sabihin nito ang mga katagang iyon. Kadarating lamang nila noon sa Brazil. Nang araw na payagan ng doktor na mailabas siya ng ospital ay agad silang umalis ng Pilipinas at sa Brazil na siya tuluyang nagpagaling dahil sa naging tama niya sa dibdib. Hindi na siya nag-abalang halungkatin ang buong pagkatao niya dahil sa murang edad ay mabilis siyang napaniwala ng ama sa kung ano man sabihin nito at totoong may parte ng kabataan niya na nakalimutan niya dahil sa trauma dulot ng nangyari. Tila may libo-libong karayom na naman ang tumutusok sa kanyang dibdib nang maalala ang pagsisinungaling ng kinilalang ama. Tulad ng payo ni Vince, umuwi siya sa bahay nila ng asawa at pinilit niya ang sarili na makapagpahinga kahit na napakaraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Gusto niyang masagot agad ang lahat ng iyon ngunit mas mabuti kung ipapahinga niya muna ang puso't isipan dahil masyadong maraming nangyari sa kanya ngayong araw kaya kailangan niyang magpahinga. Tama si Vince, hindi lamang siya ang may pasanin sa mundo at ang iba ay mas mabigat pa sa kung ano ang nararanasan niya kaya hindi dapat siya panghinaan ng loob. Hindi solusyon ang pagpapakamatay sa kahit na anong problema na dumating sa buhay ng tao. Ipinikit niya ang mga mata nang nasa ibabaw na siya ng kama. Ipinagdaop niya ang mga kamay at taimtim na nagdasal. Lord, alam ko pong ibinigay niyo sa akin ang ganitong pasanin dahil alam niyo pong kaya ko. Humihingi po ako ng tawad sa pag-iisip at pagtatangka kung tapusin ang buhay ko na taliwas sa iyong plano at kagustuhan para sa akin. Naway hindi po kayo magsawang gabayan ako at bigyan ng malinis na kaisipan sa dapat kong gawin para malutas ito. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon ko. Then she slept. Bahagyang napaungol si Caitlin dahil sa mga mumunting halik na dumadampi sa kanyang leeg at balikat. Pagod na pagod ang kanyang katawan dahil sa pag-iyak at kahit ayaw ay napilitan siyang dumilat dahil sa malikot na kamay na humahaplos sa kanyang hita. I'm really sorry, wife. I'm sorry for keeping a secrets from you. Anang paos at bariton ng tinig. Bakas ang pagod doon at kahit hindi niya tingnan ay alam niyang ang kanyang asawa iyon. Nakatalikod siya sa gawin nito. Muli niyang naramdaman ang halik nito sa kanyang batok. Tinapik niya ang malikot nitong kamay na nasa mga hita niya. Hindi na siya nagtaka nang mapatingin sa kanyang damit. Hindi na yun ang kasuotan na gamit niya nang magtungo sa korte. Simpleng short at spaghetti strap na pang-itaas na madalas niyang gamitin pantulog. Sanay na siyang ito ang nagpapalit sa kanya ng damit kapag hindi niya kaya. Wife. Tawag nito pero hindi siya nagsalita at gumalaw. Napatingin siya sa sliding door na patungo sa veranda ng kanilang kwarto at nakita niyang madilim na. Marami mga bituin sa kalangitan na iniilawan ng buwan na siya rin nagsisilbing liwanag nila dahil patay lahat ng mga ilaw sa kanilang silid. Please, talk to me. I will explain everything, just please talk to me. I know this is my fault, but please, talk. Kahit sagawan mo ko at magalit ka sa akin, wag lang ganito. Puno ng pagmamakaawa ang boses nito. Naikuyom niya ang mga kamao nang pumulupot ang mga braso nito sa kanyang bewang at isinubsob ang muka sa pagitan ng kanyang leg at balikat. Ang mood niya ay hindi na katulad ng kanina. Medyo kalmado at malinaw na ang kanyang pag-iisip ngunit hindi pa rin mawala ang pagtatampo niya dito. She didn't talk. Nanatili siyang tahimik. Ilan sandali pa ay narinig niya ang muling pagsasalita nito. Before our wedding, nung inaya kitang mag-date ngunit hindi ako sumipot at umuwi ako lasing, yun din ang araw na sinabi kong tatanggapin ko ng kaso na Senior Alvarez. Nangyari nga ang meeting namin ng araw na iyon and he presented all the evidences he had have personally. Sinabi ko nakabasa sa ebidensya niya ang magiging desisyon ko kung tatanggapin ko ba talaga ang kaso o hindi. Then I saw the evidences. Narinig niya ang pagkabasag ng boss nito dahil sa huli mga sinabi. At muling nabuhay ang kirot sa kanyang dibdib dahil sa pag-iyak nito. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya na tila ayaw siyang pakawalan. Akala ko mababaliw ako nung makita ko ang lahat ng iyon. The pictures and videos. Para kong paulit-ulit na pinapatay dahil sa iisang mukhang nakikita ko doon. Yung nangyari,
Decades ago ay mas naging sariwa sa akin. Parang bumalik ako sa kahapon at ang pinakamasakit sa akin ay yung katotohanan ng ang batang babaeng minahal at minamahal ko'y nasa tabi ko na pala. It pains me. Nagagalit ako sa sarili ko kapag naaalala ko ang mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo. Yung sakit na nakikita ko sa mga mata mo kapag ikinukwento ko ang first love ko at ang mga luhang iniiyak mo dahil sa akin. Galit na galit ako sa sarili ko dahil wala akong kaalam-alam na hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan. Na ipararanas ko sa'yo mga bagay na ipinagkait sa akin dahil agad kang nawala. Akala ko wala ka na. Ang tahimik nitong pag-iyak kanina ay nauwi sa haguluhol. Hindi niya namalayang pati siya'y umiiyak na rin. Yung takot ko noong malaman ko ang katotohanan mula kay Senior Alvarez. Hindi ko alam ang gagawin ko. Para akong pinatay sa ikalawang pagkakataon. Kung alam ko lang ang lahat ng yun, sana sa mula pa lang inalagaan na kita at iningatan. Kung alam ko lang na buhay ka, sana pinahanap kita sa kahit saang parte ng mundo. I will do it. I will do everything to have you in my arms forever, wife. I will do everything. Ramdam niyang basa na ang kanyang balikat dahil sa walang sawa nitong pag-iyak. Ito na at ang pinakamasakit na pag-iyak nito na narinig niya. Hindi siya nagsalita. Kinagat niya ay babanlabi upang pigilan ang hagulhol. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Nang pabuksan muli ang kaso, akala ng senyor na si Mr. Goncalves ang may gawa, ngunit nagbago iyon ang sabihin dito ni Calvin na ikaw ang may gawa noon. Your brother knew about you. Alam nitong may kambal itong kapatid. Noong makita ka nito sa firm, ay doon nagsimula ang plano nila dahil nakilala ka niya agad na siyang hindi ko nagawa. Kaya ang sunod na kumausap at tumarap sa akin ay ang senior mismo. Nang malaman ko ang buong katotohanan ay hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang kaso. Hindi kita nagawang iligtas noon pati ang mga mahal mo sa buhay, pero naisip kong siguro hindi pa huli ang lahat para iligtas ka sa kasinungaling ang ipinaniwala sa iyo ni Mr. Goncalves. Nang hindi niya ito matiis, ay lakas loob siyang humarap sa asawa. Mas lalong nawasak ang kalooban niya na makitang masagana nitong pagluha. Puno ng takot ang mga mata at tila nagmamakaawa. Muli siya nitong niyakap na mahigpit. Sinapo niya ang mukha nito at pinunasan ng mga luha. Please, wife. I'm sorry. Don't leave me. Don't leave me, please. Paulit-ulit nitong bulong. Nilulok niya ang bikig sa lalamunan at kahit may konting takot ay nagawa niya pa rin magtanong. Kaya ba inaya mo kung magpakasal dahil nalaman mo nga kung first love mo? At hindi dahil mahal mo talaga ako sa kung sino ako? Hindi niya naiwasan ang pait sa boses. Agad itong umiling. No. Kahit hindi ko nalaman ang katotohanan ay yayayain pa rin kitang magpakasal dahil mahal na kita. Gusto ko lang mas lalong palalimin ang relasyon natin, ngunit napagad dahil sa ibinigay na kondisyon ng Senior Alvarez. Wala siyang mabanaag na kasinungalingan sa mga mata nito. Purong katotohanan at katapatan ang nandoon. Anong kondisyon? Masuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi at pinunasan ang kanyang mga luha. Dinampian siya nito ng mariinahalik sa noo bago sumagot. Simula na sabihin ni Calvin ang tungkol sa iyo kay Senior ay inalam agad nila lahat. Kung saan ka nakatira at kung ano nangyayari sa araw-araw mong buhay. Your father is a filthy rich man kaya walang imposible sa kanya at pati ang relasyon natin ay nalaman niya. Sinabi niyang kapag tinanggap ko ang kaso at naipanalo, ibibigay niya ang basbas niya para sa ating dalawa at kapag naitalo ko iyon, ay ilalayo ka niya sa akin. Nahihiya itong umiti. Natakot ako na baka ilayo ka niya sa akin. Though I am confident na may papanalo ko ang kaso pero baka magbagong isip niya kaya inaya na agad kitang pakasalan ko para wala na siyang magawa. Kahit walang kondisyon ay desidido akong tanggapin ang kaso para sa iyo at para magbayad ang tunay na may sala. Kahit papaano ay naging malinaw sa kanya ang lahat. Dahil sa mga sinabi nito ay unti-unting nababawasan ang tampo niya rito. Sa sobrang pagmamahal niya sa asawa ay hindi niya magawang magalit dito. Siguro oo, ngunit agad rin iyong napapawi kapag nakikita ang mukha nitong nagmamakaawa. He's the mighty attorney pero nagagawa nitong yumukot magmakaawa para sa kanya. Hindi rin ito nahihiyang umiyak para lang humingi ng tawad sa kanya. I love you, wife. I really love you so much.
Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, nagawa mo akong paibigin sa ikalawang pagkakataon. He whispered before claiming her lips for a passionate kiss. Hindi na siya nagprotesta at buong pusong tinugon ng puno ng pagmamahal na halik nito. Communication is very much important for a relationship. Dahil kung hinayaan niya ang galit at padalos-dalos na desisyon ay buong buhay niyang pagsisisihan ang pagpapalagpas sa pagkakataon na maging masaya ng tuluyan. Tahimik lamang si Caitlin habang abala ang kanyang asawa sa paghahanda ng kanilang agahan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap kagabi ay agad itong nakatulog dahil sa pagod. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at kahit anong pagkalas niya sa mga braso nitong nasa bewang niya ay hindi niya magawa kaya ang resulta ay umaga na nang makawala siya dito at sapilitan pa iyon. Napakurap-kurap siya nang buhatin siya nito at ito ang umupo sa kinaupan niya kanina at siya'y nasa kandungan nito. Hindi niya namalayang tapos na ito sa ginagawa nito. Umalik ang asawa sa kanyang balikat. Are you okay? Bakas ang pag-aalala sa boss nito. Simpleng tango lamang ang sagot niya. You're so quiet. Alam ko may gumugulo pa rin sa isip mo ngayon at hindi sapat ang mga paliwanag ko kagabi. But you can ask me anything, wife. Anything. Hinapos nito ang kanyang buhok at muli siyang hinalikan sa balikat. Sandali siyang tumitig sa asawa bago malalim na humugot ng hininga. Hindi niya alam kung tama bang itanong niya iyon, ngunit kung hindi niya gagawin ay hindi matitigil ang kaguluhan sa kanyang isipan. Am I really your wife? May pag-aalilangan niyang tanong. I mean, nagpakasal tayo na kahit ang pangalan na nasa marriage contract na pinirmahan natin. And I am Caitlin. Anya. Sinusubukan niyang unti-unting tanggapin ang katotohanan na siya si Caitlin at hindi si Cassie na kinasanayan niya. Kailangan niyang tanggapin kahit ayaw niya dahil yun ang realidad. Of course, you're my wife. Walang pag-aalilangan itong sagot. Matiim lamang siyang tumitig sa gwapo nitong mukha dahil kahit ganoon ang sagot nito hindi pa rin siya panatag. Napakapit siya sa leeg ni Fort nang pangkuin siya nito at dalhin sa kanilang silid. Pwede mo ako ibaba? Suwestyon niya na lumapit sila sa vault nito at tanging isang kamay lamang ang ginamit sa pagbukas dahil ang isang kamay ay buhat siya. No, I'm fine. Mas panatag ako kapag hawak kita. Seryoso nitong binuksan ang vault at may envelope na kinuha doon. Napairap siya. Hindi ako tatakas, no? Kibit balikat lamang ang isinagot nito. Halos itirik na niya ang mga mata nang umupo ito sa gilid ng kama at muli siyang pinaupo sa kandungan nito. To remind herself, tanging boxer short lang ang suot ng asawa at wala itong pang itaas. Nagiinit ang kanyang pisngi ngunit hindi niya iyon ipinapahalata dahil hindi ito ang tamang oras para unahin ang bagay na iyon. Napatingin siya sa envelope nang buksan iyon ni Ford at ibigay sa kanya ang lamang papel nito. Agad na nalaki ang kanyang mga mata nang makitang marriage contract nila iyon at ang totoong pangalan niya ang nakalagay at hindi pangalan ng kanyang kambal. Hindi makapaniwalang tanong niya habang nakatitig pa rin sa papel na patunay na mag-asawa nga talaga silang dalawa. Sigurado siyang hindi iyon ang pinirmahan niya noong ikasal sila dahil nabasa niya talaga ang pangalang nakalagay doon. Your husband is a genius. Pagmamayabang nito. Inaasahan ko na talaga ang first page lang ang babasahin mo sa kung anong ipapipirma sa'yo. 3 copy ang pinirmahan mo, remember? Tumango siya. At tanging ang first page lang nun ang pangalan ng kambal mo. Then the rest is your real name. Puno ng pagmamahal nitong hinaplos ang kanyang pisngi at ang kaninang malambing nitong mga tingin ay nahaluan ng lungkot. I'm sorry again. I'm really, really sorry. The weeks after our honeymoon, naging cold ako sa'yo dahil yun ang utos ng daddy mo. Na senyor. Ayaw niyang agad mong malaman ang katotohanan na hindi pa nasa ayos ang lahat ng plano. Dahil ayaw niyang masayang ang lahat ng pinaghirapan namin na hindi makukulong si Mr. Goncalves. Kung alam mo lang na miss kita sa mga araw na tinitiis kita. Mahigpit na naman itong yumakap sa kanya at ramdam niya ang pangungulila nito. I love you so much. Bulong pa nito bago siya halikan sa noo. Hindi niya mapigilan ang pagsimangot. You love me pero hindi mo magawang makipag-make love sa akin. Bakas ang iritasyon sa boss niya at hindi siya nahihiya sa bagay na iyon dahil asawa niya naman ito. Sinong matutuwa kung ang asawa mo'y hindi man lang magawang makipagsiping sa iyo kahit nakasal na kayo at wala nang hadlang pa?
Kahit babae siya, naiinis siya dahil gusto niyang maranasan ang bagay na iyon sa unang pagkakataon pero ipinagkakait nito. Ito naman ang napahugot ng malalim na hininga na tila may napakabigat na pasanin. Baby, kung akong tatanungin kahit nung hindi pa tayo kasal, baka may nangyari na sa atin sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tinititigan pa lang kita nagwawala ng alaga ko. Lalo pa kaya kapag nagkakalapit tayo. Mariin niyang nakagat ang pang-ibabalabi ng maramdaman ng pagkalalaki nitong bumubukol sa kanyang pang-upo. So bakit hindi natin gawin? He groaned. That was tempting pero may usapan kami ng senyor. Gagawin lang natin ang bagay na iyon kapag pinakasalan na kita sa simbahan. We can make love anytime but no. I respect your father. Nangako akong iharap muna kita sa altar bago natin gawin ang bagay na iyon. Gusto kong kunin ang loob niya para hayaan niya akong tawagin ko siyang Dodi and not senyor. Too formal for a father-in-law. Seryosong sagot nito na nagasya na lang sa pahaplos-haplos ng kanyang lantad na mga hita. Pwede naman nating suwayin ang gusto niya. Nope. Gagawin ko ay pinangako ko sa kanya. I will respect him as I respected you. Mahalaga sa akin ang basbas ng pamilya mo. Anito. Hindi niya napigilan ang sayang pumupuno sa kanyang puso dahil sa mga sinabi nito. Bakit gusto mong tawagin siyang daddy? Kahit nga ako hindi pa ready sa bagay niyan eh. Anya. Isa na tayo ngayon. So your father is my father too. And my family is yours too. And about you accepting him as your father, don't pressure yourself, wife. One step at a time. Tumangutango siya at hindi niya napigilang panggigilan ang namumula nitong mga labi. Miss na niya ang ganitong quality time nila kaya hindi niya itinago ang pananabik. Malalim ang halik na ibinigay niya sa asawa na mabilis nitong tinugon ng kaparehong intensidad na ibinibigay niya. Napahagikik siya nang habulin nito ang kanyang labi nang humiwalay siya. Kumunot ang noon nito nang takpan niya ang bibig gamit ang mga kamay. Bawal na mag-kiss kasi hindi pa tayo kasal sa simbahan. Inginuso niya pa ang mga labi nang tanggalin ang pagkakatakip doon upang magsalita. Mas lalong lumapad ang kanyang pagkakangiti na makitang nakasunod doon ang tingin ng asawa. Nagtataas baba pa ang Adam's apple nito. He groaned as protest. Just a kiss, wife. Please? Sabi nito habang kunod pa rin ang noo. Umiling siya. Ikaw nga, inawasan mo ako pagkatapos dating ikasal kahit gusto ko itang i-kiss. Gustong-gusto niyang humagalpak ng tawa dahil salubong na mga kilay nito. I have my reasons. And I have to. Kumalukot-kip siya at sumandig sa hubad nitong dibdib. Bakit sigurado silang ako ang anak ng senyor? She asked. Nagkandak sila ng DNA test. Gamit ang buhok na nakuha sa'yo ni Calvin nang ayain ka dito magkita kayo. At ang tasang ininuman mo. And as they expected, the result was positive. Paliwanag ng asawa. Ngayon ay hinahaplos na naman ito ang tiyan niya. So, they planned it? Akala ko silang pinaglalaruan ko. Ako pala itong mukhang tanga. Your father is a powerful man. He has his own empire, kaya kaya niyang gawin kahit na ano. Umiling siya dahil hindi siya kumbinsido sa sinabi nitong kayang gawin ng tunay niyang ama ang lahat. Kung kaya niyang gawin ang lahat, edi sana nailigtas niya kami sa kamay ni Mr. Goncalves. Mapait siyang napangiti dahil kahit anong galit niya sa ama-amahan ay hindi niya agad maalis ang nakasanayan niyang pagtawag dito. Kahit gaano kalakas ang isang tao at kahit gaano kamakapangyarihan, ay may sariling kahinaan. And your mother and his twin daughter are his weaknesses. Kayo ng kambal mo. Hindi basta-bastang kalaban si Mr. Goncalves dahil tuso ito. Walang nagawa ang senyor para iligtas kayo dahil hawak kayo ni Mr. Goncalves. He even installed a microchip bomb sa katawan ninyong tatlo para sa oras na kunin kayo ng daddy mo, ay isang pindot lang ay sabog kayo. Kung ako nasa kalagayan niya, mas pipiliin ko maging duwag kaysa mapahamak ka. Gulat siyang napatitig dito dahil sa mga sinabi nito at nakita niya ang galit sa mga mata ng asawa at ang pagtatagis ng mga bagang nito. Sa kabila ng gulat sa mga nalaman ay nagawa niya pa rin masuyong haplusin ang mukha ng asawa upang kumalma ito. Ayaw niyang muling matrigger ang mood nito dahil baka mapahamak ito dahil sa sobrang emosyon. Are you okay? Tanong niya ng kumurap-kurap ito at tumitig sa kanya na may takot sa mga mata. Calm me please. Pagsusumamo nito.
Napangiti siya na magsumiksik ito sa gitna ng kanyang dibdib na parang isang batang paslit. Kahit papaano ay nasasanay na siya sa bigla-bigla ang pagbabago ng mood nito. Hindi naman siya natatakot dahil alam niyang may kakayahan siyang pakalmahin ito. Napapikit na lamang siya nang maramdaman ng kamay nito na nilalaro at pinipisil-pisil ang dibdib niya. Napangiti siya dahil alam niyang hirap na hirap ito sa pagpipigil, ngunit may isang salita ito dahil gustong to pa rin na ipinangako sa tunay niyang ama. About the microchips, Mom, na sinabi mong in-installed nila sa katawan namin. She asked. Yes, yun ang sabi ng daddy mo. Nanganganib ngayon ang buhay ko? Walang bakas ng takot ang kanyang pagtatanong, ngunit ang kanyang kalooban ay nangangamba. No, tinanggal na iyon sa katawan mo noong ospital ka dahil tinamaan ka ng bala. Noong naganap ang ambush. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Matagal nang natanggal pero bakit hindi pa rin ako kinuha ng mga Alvarez? Awan niya pero kahit alam na niyang iyon ang tunay niyang pamilya, mas gusto niya pa rin papaniwalain ang sarili na panaginip lang ang lahat ng ito para wala ng gulo. Hawak pa rin ni Mr. Goncalves ang buhay mo. And he can take the risk. Dahil alam niya kapag gumalaw siya, hindi magdadalawang isip ang kinikilala mong ama na patayin ka. Natahimik siya. Ngayon, alam niya na ang rason kung bakit hindi siya nagawang palabasin ng ama-amahan sa mansyon nito dahil sadyang itinatago siya nito. Walang ibang nakakapasok sa kanilang bahay kundi si Peter lamang at ang mga katulong. Kahit ang pag-iensayong ginawa niya noon ay sa loob ng teritoryo nito at dito mga nagdaang taon lamang siya binigyan ng trabaho na labas sa premises ng pamamahala nito. Ang mga simpleng bagay na wala lang sa kanya noon ay mga daan pala upang malaman niya ang tunay na pagkatao at wala siyang kabuwang-buwang sa bagay na iyon. Ang akala niya noong masaganang buhay ay puno pala ng lihim at misteryo. May tanong ka pa ba? Pukaw ng asawa sa pag-iisip. Bakit nga pala ako ang naging first love mo? Saan mo ko unang nakita? Hindi ko matandaan na nagkita na tayo noon. Curious niyang tanong dahil napansin niya sa mga impormasyong sinabi nito ay tila napakalaking bagay lahat ng iyon. Kahit ang reaksyon nito noong nalaman nito ang katotohanan. Agad nang umiti si Fort at nagniningning ang mga mata nitong tumingin sa kanya na tila may naalalang magandang karanasan. Remember sa inspiration? Tumango siya. Yeah, naalala ko ang art school na iyon dahil doon kami last na nagpunta ni na mommy. May lungkot sa kanyang tinig. Are you sure? Gusto mong malaman? It can trigger your memories about your painful past. May pag-aalala naman sa boss nito na muli siyang pinangko. Let's eat breakfast first. I'm sure hindi ka kumain kagabi. Hinalikan siya nito sa noo bago ito naglakad patungo sa dining kung saan ito hinanda ang agahan nila. Nakapulupot pa rin ang mga braso nito sa kanya nang umupo sila habang kandong pa rin siya nito. Akmang kukunin na niya ang kutsara at pinggan para magsimulang kumain ng pigilan siya nito. Let me. Nilagyan nito ng sinangag ang pinggan at ulam. Iniumang nito ang kutsarang may pagkain sa kanyang bibig. Simula sa araw na ito, pagsisilbihin kita sa lahat ng paraan na kaya ko. I will not make you cry anymore. Babawi ako sa mga naging pagkukulang ko sa iyo bilang asawa. I'll treat you as my queen, my captain, my commander, my boss, and my world wife. Kinentalan siya nito ng mabilis at magaang halik sa labi bago muli siyang sinubuan. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap niya ay nagawa pa rin niyang maging masaya dahil alam niyang may isang Fort Miller na tanggap ang pagkatao niyang puno ng kasinungalingan. Ang asawa lamang ang tanging totoo na nangyari sa kanyang buhay. And after that day, nagising ako sa ospital. May tama ako dahil sa ligaw na bala sa naganap na ambush. I don't know what happened next. Hindi ko alam kung sino ang nagdala sa akin sa ospital at paano ako nabuhay. Patuloy sa pagkukwento ang kanyang asawa sa huli niyang katanungan kanina. Napapakagat siya sa ibabang labi upang pigilan ang labis na galak at kilig habang isinasalaysay nito kung gaano siya nito kamahal. Siya na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Nalaman niyang simula na mawala siya ay sa pagpipinta ibinubuhos ni Fort ang pagkami sa kanya. At isa iyon sa mas lalong nagpapalakas ng pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya ang mga paintings na sinasabi nito at hindi niya iyon mabilang sa sobrang dami kung kaya't ibig sabihin ay palagi siyang nasa isipan ng binata at palagi itong nangungulila sa kanya.
Hindi pa rin siya lubos makapaniwala kung gaano siya nito kamahal at hindi ito natatakot na ipakita iyon sa kanya. Minahal siya nito sa napakahabang panahon kahit alam nitong patay na siya. At ang mas lalong nakakahanga ay hindi malang umabot ng isang araw na nagkakilala sila. Pero minahal siya nito ng sobra. An unconditional love indeed. Then, nalaman kong sa senior, your dad, ang nagdala sa akin. He told me about it. Naabutan daw nila akong duguan sa parking lot at hindi siya nagdalawang isip na iligtas ako. Aside from being the father of my beloved, he's also my hero kaya labis na labis ang respeto ko sa kanya. Ngumiti ito dahilan para lumitaw ang mapuputi nito mga ngipin na mas lalong nagpatingkad sa angking kagwapuhan ng kanyang asawa. Nawawala ang mata nito dahil sumasabay sa mapupulang labi kapag umingiti. You love me that much? Hindi na rin niya naitago ang masayang ngiti. Very, very much. Malambing nitong hinaplos ang mahaba niyang buhok. Kanina pa nito sinusuklay iyon. Matapos patuyuin. Kahit sinasabi niyang kaya na niya ang sarili niya ay ayaw pa rin itong paawat. Lagi nitong rason ay gusto siya nitong paglingkuran. Sa huli, hindi na siya umangal dahil ang totoo ay nakakataba ng puso ang pagpupursige nitong ipakita ang pagbawi sa mga nagawa nito. Kahit na para sa kanya ay hindi iyon malaking bagay. Isa sa mga pangarap ng mga babae sa mundo ay ang makahanap ng lalaki magmamahal sa kanila ng totoo. Lalaking may respeto. Lalaking marunong umintindi sa napakagulong world ng mga kababaihan. Lalaking ikaw lamang ang babae sa buhay at wala ng iba. At ramdam niyang napakaswerte niya sapagkat isa siya sa mga babaeng nakatagpo ng lalaking pangarap magkaroon ng karamihan. Ramdam na ramdam niyang napakaswerte niya sapagkat siya ang minahal ng isang Fort Miller. Akmang hahalikan siya ng asawa nang pareho silang matigilan dahil sa pag-iingay ng kanilang doorbell. Napapailing itong napabuntong hininga bago mabilis na hinalikan ang kanyang mga labi. Pinangko siya ng asawa habang siya'y panay lamang ang yakap dito. Stay here. Nakangiting bili nito nang makarating sila sa sala. Hinalikan nito ang kanyang noo bago tunguhin ang pinto para pagbuksan ang kung sino mang nasa labas. Senyor, dinig niyang tugon ng asawa na umagaw sa kanyang atensyon. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ng asawa at nagtatagis ang bagang niya nang makita kung sino ang hindi nila inaasahang bisita. Wife, naiilang ang ngiti ng asawa na lumapit sa kanya. Your dad and brother. Anito, nang makarating sa kanyang harapan ng mga bisita ay walang pag-aalinlangan niyang iniigkas ang kamao at binigyan ng malakas na suntok si Calvin. What the hell? Nanlalaki ang mga matang tugon ng binata habang nasapo ang nasaktang panga. Napangiwi ang senior samantalang ang kanyang asawa ay napailing. Yes! What the fucking hell? Nakangising tugon niya. Bakit mo ko sinuntok? Iritang tanong ni Calvin. Para yan sa pagpapamukha mo sa akin tanga nung pumayag ka makapag-date sa akin. At ito? Muli niya itong sinuntok na ikinatras ng kapatid. Para sa paghalik sa akin, kahit alam mong magkapatid tayo. Hindi man siya sanay na banggiting may kapatid siya ay tila may sayang umusbong sa kanyang kalooban dahil doon. Oh, calm down, sis. Natatawa ito nagtaas ng dalawang kamay. Ginawa ko lang iyon dahil nakita ko ang mga alagad ni Mr. Goncalves na nagmamasid. Kailangan ko sumakay sa laro nila na wala akong kaalam-alam tungkol sa'yo. Dahil kung magpapadalos-dalos ako, masisira ang plano ni Dad. Sabay baling nito sa ama na kanina niya paramdam ang pagtitig sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin nang makita ang pangungulila sa mga mata nito. Aminado siyang hindi niya pa kayang tanggapin ang lahat. Ang mga kaharap ngayon ay tinuturing niyang kaaway sa napakahabang panahon. Nagtanim siya ng galit, tapos isang iglap lang ay malalaman niyang ito ang tunay niyang pamilya. Nakakatawa dahil hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ng mga ito. Have a seat. Ani ng kanyang asawa. Hinawakan nito ang kanyang kamay at pinisil bago bumulong. I just got some drink. Bago pa man niya ito mapigilan ay mabilis na itong nagtungo sa kusina. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa pagkakaupo at kaharap na niya ngayon ang dalawa. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng lahat at halos pati paghinga nila ay dinig na. Nagkasalubo ang kanilang tingin ng ama na sabay silang tumikim. Ay! Tugon ni Calvin bago itong magalpak ng tawa. Otomatiko ang pagtaas ng kanyang kilay dahil sa tila batang reaksyon nito. May nakakatawa? Pagtataray niya. Wala. Masama bang maging masaya? Nakangisi pa rin ito. Oo, lalo kung wala namang dahilan.
Anya, ang daming dahilan para maging masaya ako. Bigla na lamang naging seryoso ang mukha nito at matiim na tumingin sa kanyang mga mata. Masayang masaya ako dahil sa wakas, nailigtas ka na namin. Sa loob ng napakatagal na panahon ay nakita ka na rin namin. Masaya ako kasi ligtas ka at hindi tuluyang napahamak sa kami ng mga kalaban. I know maninibago ka. Mahirap mag-adjust at tanggapin ang lahat ng katotohanan, but we will do our best to gain your trust. I'm your brother, and you can lean on me anything, Lil sis. Anito. Ramdam niya ang hirap ng paglunok dahil sa sinseridad ng mga salitang binitawan nito. Walang-wala ang pagiging maloko nito noong una sila magkita sa office ng asawa. Noong magkaroon sila ng pagkakataon para mag-date at noong halikan siya nito na ikinagalit noon ni Fort. Seryosong-seryoso ito at nakikita niya ditong imahe ng pagiging mabuting tao at anak. Anak. Tila may dumaang malamig na hangin sa kanyang paligid dahilan para magsitayuan ang mga balahibo sa kanyang katawan. Nang marinig ang tila nagmamakaawang tinig ng ama. Ayaw niyang tumingin dito dahil tila hindi niya kakayanin ang labis na lungkot sa mga mata nito ngunit tila kawalan iyon ng respeto kung hindi siya babaling dito. Gayong siya ang kausap nito. Matatag ang loob na tumingin siya sa mga mata ng matanda. Hindi nga siya nagkamali sa labis-labis na lungkot na bumabaka sa mukha nito. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo mapakaharapan ng maayos. Lumaki akong kaaway ang turing sa inyo. Kaya hindi niyo rin ako masisisi kung bakit ganito ako makitungo. Ayokong lumabas na wala akong respeto ngunit hindi ko rin kayang umastang. Ayos ang lahat kahit alam ko sa sarili kong hindi. Anya, parang may asidong dahan-dahang ibinubuhos sa kanyang puso habang nasasaksihan ng emosyon ng ama. Siguro nga'y patunay ito na ang dugo nito ang nananalaytay sa kanya dahil masyado siyang nahahabag sa kalungkutan nito o kung ano man ang nararamdaman nito.